Palihog ko gabli sa tong Bible sa Mark. For tamampo ato ning basahon ang Mark 1. Verse 29. Diha sa pagawas nila gikan sa sinaguga. Misulod sila sa balay ni Simon ug ni Andres, uban si Santiago ug Juan. Ang babaying ugangan ni Simon naghigda kay gilantan man. Ug gisuginlan dayon nila si Jesus matungod kaniya. Ug giduol niya siya og gikuptan og gipatindog og gihuwasan siya sa hilanat og mialagad ka niya. Kunya sa paglikom-likom sa pagsalop na sa adlaw gidala nila ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug ang mga nasudlan og demonyo. Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod nagtapok at ubangan sa pultahan. Giayo niya ang daghang nangasakit sa nagkalaing-laing mga baletian. Ipagawla niya ang daghang mga demonyo ug wala niya tuguti ang mga demonyo sa pagsulti kay nakaila man sila niya. Ug atong basahon ang parallel ani sa Matthew 8. Na dinhi si Matthew ni quote siya sa kang Isaias sa verse 17. Kini mao'y pagtuman sa gisulti pinagi sa propeta nga si Isaias. Gikuha niya ang atong mga kaluyahon o gipas-an ang atong mga sakit. So sa mga rason nga niya ni Jesus Christ is nagpakita siya nga siya ang Dios pinagi sa paghimo sa milagro sa atong mga sakit physical. Pero sa ultimate good nga iyang gihimo gyud mao ang atong sakit which is ang sala nga mo'y hinungdan sa atong mga sakit. And we know, especially karon, daghan ang mga nasakit sa physically. And most of all, even ang mga believers is nagantos sa mga sakit sa mga lawas nun. So ato nang iampo nga ang Ginoo nga was laing sang piton o ang Ginoo maayo kanilang most of all atong sa sakit nga ang hinungdan mao ang sala which is si Kristo lamang ang makahatag gayud. Amen. Sige manindog ta atong iampo. Among langit nung Amahan, buhi ka, magyugmaon ka nga Dios. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga gamhanan. Salamat, Lord, sa imong pagka-Diyos, nga ikaw naghimo sa langit ug sa yuta. Pinaagi sa imong pulong, even Ginoong Hesukristo, sa pag-ayo nimo aning mga masakiton, Lord, pinaagi lamang sa imong pulong. Ug nakita na mo, Lord, nga ikaw ang Dios nga gamhanan. Nga bisan unsa, Lord, mahimo nimo, sa unsa nga klase nga sakit, Ginoo. Mahimo gayud nimo ug maayo gayud nimo. Labaw sa tanan nga ang sakit mao ang sala. Ginoo nga walay lain nga makabayad o makapaayo ani kundi ang kamatayon ni Jesucristo. Amahan, amoy pataas kanimo Lord karong adlaw o karong panahon na Lord nga daghan ang mga nasakit sa ubo, sipon, hilanat Lord tungod sa panahon karon nga uwan init. Ginoo Amahan, ikaw magdag healing Ginoo Lord especially sa mga katiguangan Ginoo Amahan. Amo sa ipataas kanimo Lord. Lord, nga ikaw mo bisita silang panimalay, sama Lord sa pagbisita nimo sa ugangan ni Pedro ni Andres Ginoo. Nga Lord nga ilang masinati ug madawat gayud ang kayuhan sa physical needs nila Lord, mao ang imuhang pulong ug mao imuhang gahom Ginoo. Ug most of all Lord sa mga unbelievers Lord nga madawat nila Lord ang kayuhan sa espirituhanon which is ang sala Ginoo. Nga ila kang mailhan, madawat gyud nila nga ikaw ang Dios o manunubos silang kinabuhi. So Amahan amoy ampo continually Lord kung namami sa mong family, ginulod nga mga nasakit, mong mga mama o papa Lord, among lulog lula Ginoo Lord, bring healing upon them O God. Cause them Lord to call upon your name O God. Himuha Lord nga mutuaw sila da kanimo sa tinuod nga Dios o manunubos Ginoo. Ug Lord amo sa ipataas kanimo Lord among mga kaigsuunan Lord nga sa mong physical, mong mga isang babae, lalaki, Ginoo Lord, nga ikaw sa mo heal, Ginoo Lord, tangtanga ang ilang ipamati, Ginoo.
O usa sad Lord ang mga kaigsuonan sa espirituhanon, Lord, mga fellow brethren, Ginoo amahan. Lord, nga naay mga gipamati, Ginoo. Lord, nga mga serious nga mga illnesses, O God, Lord, bring healing. Let it them, Lord, nga makita sila, Lord, nga si Kristo is enough na, Lord, nga para ang ilang sakit, Lord, matabunan, pinaagi sa gugma o kaluoy o grasya ni Kristo nga ilang nadawat mao ang kaluwasan, Ginoo. Subusa, Lord, maghimo kag milagro sa mga kalag, Ginoo man, even sa mga palibot, Ginoo God. Lord, bring healing. And most of all, Lord, ang sala, Lord, nga mo'y nakadag, kasakit na mo, Ginoo. Mo na ang tao mamatay, Ginoo, because sa sala, Ginoo God. So we pray, Father, nga makaila sila ni Kristo. Tabangis la, Lord. Kay makawang rang tanan, Ginoo, Lord, lang kahago, Ginoo, amahan tanan. Kay di sila kaamgo o kalipay, Ginoo, kung wala gayud si Kristo, aman. Kay ikaw may naghatag na mo kalipay. Subusa, Ginoo. Tabangi, Lord, among ampo, among mga kasilinganan, Ginoo. Sa among palibot, Lord, sa among mga family, sa among mga anak karon, Lord, nga nagipamati, Ginoo God. Lord, bring healing. Lord, ikaw ang Dios nga magahumugwan ay laing Dios, Lord, nga makapaayo sa among mga sakit, Lord, sa mga balatian na mo, di namin kinahanglan pa mo adtong mga, Lord, at bukid, langob, Ginoo, unsa pa nga klase, Ginoo man, ang Ginoo naa, Ginoo, Lord, ang nga namong gituan nga nasa Biblia, nga amo lang may pamulong, nga nami pagtuo, Ginoo, musangpit sa imong ngalan. Lord, ug tagay pagtulod nga mga ayaw gayud kami, Ginoo. Busa, Lord, pailha ang mga kalag, Lord. Pailha, Lord, ang mga katawhan. Lord, tagay pagtuo imong mga katawhan, Ginoo, nga nila na nimo, Ginoo. So busa, Lord, kung namay magyang gipamati ka namo, Lord. Even man dilin man physical, even relationship, O God, Lord, nga nandin sakit sa, Lord, nga nabungabuak, Ginoo, or even, Lord, sa mga, Ginoo, Lord, sa mga pamilya nga mga wala nagsinabtanay, Ginoo man, Lord, bring healing also, God. Lord, ka na nga relationship, let it be, Lord, because Christ given us forgiveness. That is why, Lord, nag-heal ang relationship through the Father because of Christ's forgiveness, Ginoo. So, amahan, amo ning masabtan, Lord, that you're the great healer, Lord, and anything, Ginoo, aman, wala na mulabaw kanimo. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, O God. Imo tanang dungog himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May buntag sa tanan. Palikog greet sa inyo ang tapat, ug maayong buntag. So as you know, today is a Communion Sunday. So we celebrate or remember the death of Jesus on the cross for the penalty of our sins and the hope that he will come back again to claim his own. Amen. Importante na atong hinumduman sige ang gospel na atong nadungog. Let me share to you Paul as he remind the Corinthian church of the gospel that was preached to them. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. So it is important to us to remember always the gospel that was preached to us. This gospel was so intimate and personal to Paul as he said, "For I delivered to you as of first importance what I also received." And to us, this is so intimate as well and personal to us that we personally receive the gospel of God, that Jesus died for my sin and your sin. Can you say to yourselves that you personally receive the gospel? That you personally put your faith in Jesus as your Lord and Savior? This is the bloodline of Christianity, that Jesus lived and died for our sins, was buried, and finally, He was raised. Wala na ilaing mensahe na atong madawat
na makahatag natong padlaom na kita makapuyo sa gingharian sa Ginoo, kundili ang gospel na aton nadawat og atong gibarugan ug kun asa kita naluwas. Og dili ni mensahe na maanad ta, kundili always ni bag-o, always ni presko sa ato ang kinabuhi. Og mauni ang mensahe na nakabag-o sa ato ang kinabuhi sa dihang namatay o gilubong si Jesus Christ, atong karaang kinabuhi sad namatay o gilubong kauban ni Kristo. Ug sa iyang pagbanhaw, kita usab na banhaw ug nadawat nato ang bag-ong kinabuhi. So akong giawhag ang tanan to join us in singing ug ato ang simbahon ng Ginoo.
kawa mo ang paglao mo, God. You are our living hope, O Lord. Okay, O Lord, ang nagluwas ka na mo, God. Pinagi sa imong dugo sa cross, Lord. Pumo na kami naluwas, O God. We give all the praises, O Lord, na kanino, O God. Lord Jesus, our Lord and Savior.
once again, may buntag sa tanan. Ug atong i-welcome ang mga tagusa. Maglingkod ta tanan. Praise Lord. Ato sa taas atong pahimangno sa atong mga protocol nga atong paghimo gabuhaton. Salamat. Naipaypay daghan dito ba? Panghatag lang. Kail mo. Sige, number 1 is pagsulob sa face shield and face mask. Gawas na ako. Iyo klaro kung na face shield. Ito duha is paghugas sa kamot, pagtapag sa footbath, matun natin alcohol, ikaw tulo. O pag-fill up sa papel, alang sa contact tracing. Then, ikatulo is pag-obserba sa dili mo bus sa usa ka metro nga distansya sa matag usa. Paggamit o pagpahid o alcohol or sanitizer. Paglikay sa paghikap sa matag ilong baba. And lastly, maigsuon nato gayud nga sundon ang mga safety health protocols diri sulod sa balay alang buanan kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal kung matakdan kita sa COVID-19. Maglikay kita niini nga sakit pinagi sa pagmatngon o pagtuman sa mga lagda para sa kayuhan sa tanan. Daghang salamat. Amen. So praise the Lord. I want you to open your Bible to Colossians. Actually last na ni siya nato nga passage sa Colossians. May na ta sa book of Colossians. Gawas kung sa lead sa Ginoo na ko nga ipa-teach sa book of Colossians. Ang mga doctrine. I know it's rich kini sa doctrine, mga teaching nga ito makatunan. So actually, part 2 ni siya sa katong last Sunday na akong gi-teach. May tungod sa greetings from Paul's co-workers, part 2. So atong nasayod ta na nga pag last Sunday is ni kuan ko sa Psalm. I hope ato tong gi-apply. Amen? Di ba? At to is keep the word. Di ba? Treasure the word and meditate the word. So, mana siya nga isip Kristohanon, mana tong non-negotiable na siya. Because we're living in the fallen world. That is why we need the word. Especially Christ, mana si Christ. So, ang title na ako kabuntagan is Greetings from Paul's Co-workers Part 2. Which is mo ni ang katong Part 1 from verse 10 to 14. And then karon from verse 15 to 18. So, ang theme is Paul's faithful companion. So, si Pablo, nagyud siya ay kanang matinud-anon, nga kuy uban niya, may tungod sa pag-advancement sa Ebanghelyo, sa gingharian sa Dios. Amen? So, a major source of frustration sa usa ka pastor is kanig yung gitawag nga 80-20 rule. What do you mean by 80-20 rule? 80% ang work nasa pastor, ang 20% nasa uban. And most good, ang 18% mo attend sa church, ang 20% mo attend o mo leave lang. Wanay buhaton. So, can you imagine, ang usa ka tawo nga paralyzed, 80% siyang body ni function effectively. Even though paralyzed siya. How much more kung ang tanan, kung tibok lawas simbahan, dili paralyzed kung mo function.
That is why, even though nga 20% ra ang ni-function sa church, makita nimo ang simbahan sa Ginoo nag-advance gyapon. Nagpadayon gyapon. That is why mao ni siya nga kinahanglan iisip member sa simbahan, we have a gift nga gihatag sa Ginoo. According sa gift nga spiritual gifts nga gihatag sa tumbuhing Dios. That is why kani nga text nato karon is kadaghanan nato is di nato makita unsa ni kay importante. Or kadaghanan nato ato ni neglect sa may purpose ning mga pangani mga tawhana. Anong gi-appeal man gyud ni? Amen kaning sa end ni Paul. So, pero we need to understand this is God-inspired word of God. So kung nasuwat sila, sato pa na ni katuyuan para usab nato isip magtotoo. Amen? So, mo ni nga maminaw gayud ta ug unsaon tani nga kaning message na to is masabtan sa to isip Kristohanon. Mo nang di ta nilihayan kani nga mensahe. Sama sa akong gingon is Christians are on a team which is co-workers devoted to serve Christ. Mo na ang mga magtotoo. So, si Pablo, the reason nga gi-mention ni Pablo ang mga pangan sa dinhi sa Colossians so that makasabot sila nga dili ra siya nagpanglihok sa pag-advance sa gingan. Yes, siya gitawag sa Ginoo nga mahimong kanang apostle sa Gentiles, but at the same time, without sa iyang faithful companion, nga niuban kanya og niunong kaniya in spite sa kalisdanan, di gid ma-advance ang gingarihan sa Ginoo. So namo na siya gisuwat ni Pablo para makita sila nga nay gipanggamit pud ang Ginoo sa iyang pagpangalagad diha kaniya, nga sila nangalagad pud sa Ginoo. Men, so dili na to makita nga ang bulhaton sa Ginoo dili siya one man show. Kung dili na agyo nag-ikaw ug ako, mo nang di na sulagma nga naabot mo dinhi. It's not in the mind of God, there's no such thing as coincidence. Musugot ta sa madi mo function gud ta as God-given spiritual gifts sa matagusan nato. Amen? So what does it means to be a co-worker in the kingdom of God? Manang question number 1. And what is a faithful companion for the kingdom of God? Number 2. Ano ato ni tanawon sa Colossians 4:15-18. After nga si Paul nihisgot sa katuyang faithful companion, may tungod ni Aristarchus, ni Mark, ni Justus, ni Papras, ni Luke, ni Demas. Karon iyang gihatag na pud ang instruction. Makita na to nga dili lang kani akong co-worker, apil na mo akong gisuwatan. No, makita na to ang imperative dinhi. There are 4 imperative in 15-18 nga kanala nga passage. Upat ka command nga iyang giilapod ang Colossian church nga iyang co-worker. So that is why ato ning makita dinhi. So atong basahon sa Colossians 4 verse 15-18. So manglihog ta, mamarog ta. Atong basahon. Akong basahon sa Cebuano. Ipangumusta ako sa mga igsuon sa Laodicea ug kang Nympha ug sa iglesia nga magtiguman diha sa iyang balay. Ug human ninyo mabasa kining akong sulat kaninyo, ipabasa usab kini didto sa iglesia sa mga taga Laodicea ug paningkamuti nga makabasa usab kamo sa akong sulat ngadto sa Laodicea. Ug ingna si Arquipo, bantayi nga matuman nimo ang buluhaton nga imong manadawat diha sa Ginoo. 18. Ako si Pablo, pinaagi sa akong kaugalingong kamot, nagsulat ni ining pangumusta, hinumdumi ninyo ang akong pagkabilanggo, ang grasya manaa kaninyo. Gampo kita. Among langit ng amahan, Lord, you are faithful, God. Even though we are unfaithful, Lord, you are unchanging. Ginoo, Lord, nga padayon ka, naghatag sa mong pangkinahanglanon sa matag adlaw. Kay Lord, nadawat naman na mo, Lord, ang pinakadako kay ng pangkinahanglanon, which is ang kaluwasan diha ni Kristo. Lord, busa, Lord, among ginagmay nga kinahanglanon sa matag adlaw. Lord, imog yung mahatag yapon Ginoo, bisan Lord kami dili angayan. Lord, salamat Ginoo nga ikaw mabuhi nga paglaom ug wala mi nga buhi nga paglaom gawas ni Kristo. Kaning mga nasa kalibutan, Lord, mahanaw lamang ning tanan. So himuha Ginoo nga di mi mailad sa mong kasing-kasing sa mata ug sa mong nahuna nga dinhi sa kalibutan kundi ang i-fix ang mong nahuna diha kang Kristo lamang. Salamat Ginoo ug uban nimi Lord sa imong balang espiritu. Kay wala yung balang espiritu Lord, kawang lamang ning tanan namong gipanghimo Ginoo.
Pusa Lord giyahi ko nga imong tigpamaba Ginoong Jesucristo. Salamat Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Lingkod ta. So, mani siya nga greetings from Paul's companion co-workers part 2. So point 1, last 2 Sundays, identities of Jewish, di ba? Iyang mga kaliwat. Iya yung gisgot, okay, makita pa na. Ay kaduha is ang identities sa Gentiles. Ug atong nailhan nga si Aristarchus nga fellow prisoner. Ug atong nahibaw-an nga si Aristarchus is even though gikulata siya dito sa Ephesians kay nahibaw-an lang siya kauban siya ni Paul, wa gyud makapaundang niya nga mga lagad diha sa Ginoo. Makita ni Mang Kidian Aristarchus, he is willing to suffer. He is willing, even he put to danger iyang life for the sake of the gospel. Mo nga si Pablo iyang describe si Aristarchus as fellow prisoner diha sa Ginoo. Ikaduha is si Mark. One of the story ni Mark ay one sa greatest na to nga matagaan tagpaglaom. Nga once na fail, di ba, gibiyaan niya si Paul ug si Barnabas tungod sa kalisdanan sa pagpangalagad, and yet gi-restore siya na born again siya through Peter nga minister and through encouragement ni Barnabas, wag siya biyaing Barnabas. Ug karon nahimo na siyang useful. Even sa last prison ni Paul sa 2 Timothy nga pagsuwat, ang wag siya laing gihangyo nga Hudiyo nga ipadala balik ni Timothy si Mark Ragyud. So, man siya makita nimo si Paul kaila siya kinsa ang iyang masaligan na nga mga mamumuo niya. Kaila siya kinsa gyud makatabang kaniya diha sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Ani katuloy si Justus or Jesus nga ginganlan nga Joshua, God saves. But do siya comment, but they are fellow workers. Kauban niya sa pagpangalagad sa Ginoo. And we go ni Epaphras sa mga Gentiles nga usa sa mga timaan ni Epaphras, he is a man of prayer. Di pasabot kining kauban yung uban di magampuha. So ang kang Epaphras is nagi siya kinaiyaha nga pagampo. Na siya pagbati siya mga karniro. Kay we need to understand tulo ka simbahan gidani Epaphras. Mana sa verse 14. From you Colossians, Laodicea, and Hierapolis. So, mo na siya nga, concern siya sa growth sa iyang mga magtutuo. Nakigbisog siya sa pagampo. I hope ato na sa ninggiampo, gibuhat utsab, nga nakigbisog ta sa pagampo. Nga, makita nimo nga iyang attitude na si personal prayer sa iyang mga flock, sa iyang mga karniro. Wag siya na siya single mind gayud sa iyang mga pagbati sa iyang mga karnero. So, mausa na sa atong makatunan. Ug si Paul, nakita siya, nadadasig po siya ni Epaphras. Aning katulo si Luke. Na si Luke, iyang posesyon nga, iyang profession nga doktor, iyang gigamit alang sa Ebanghelyo. Kadaghanan na to, natay skills. Yes, natay skills sa matagusa. Pero imo nang magamit yapon sa advancement sa kingdoms Ginoo. Si Luke, even though sa doktor siya, dako ka siya makwarta, uwa yung na. Iyang ginoon na is makatabang sa ni Pablo for the advancement of the kingdom. So, mo na sila makita og si Demas, which is katulo na to nadunggan sa Bible. Ang una is makita to sa Philemon, i-address ni Paul's fellow worker. Ikaduha, wala na siya description, mo sa Colossians, ay katulo na nasa 2 Timothy, which is mo nang meaning siyang name, Demas. He loved the things of this world. Mo ni nakadimas niya. So, mo ni atong mailhan nga even though kaning mga tawhan is ni unong ni Paul, even resources, even financially, sila ni support ni Paul. Nangalagad sila, backbone sila ni Pablo. Dili kinahanglan na ka sa tubangan nga makita ka. Pero kani dako kay pasalamat si Pablo. Nasuwat gud sila sa Bible. Amen? So, mo ni nga, nga sa nitong makatunan kaning mga co-workers ni Paul, nga we need to understand, dili kinahanglan gamay og dako. Basta nangalagad ka sa Ginoo, dako na kay dako kay atong Ginoo nga atong ipangalagaran. Amen? Dili kinahanglan nga mo ni patas tubangan, even di ta makita. So, actually mo sa nang gipangandoy. But mo may Ginoo may nagbutang gayud. Nag-start jud ko sa una by grace of God, tig-alsa sa kanon dito sa Naga o sukad sa kanon. Wa jud ko gadahom nga mapastor ko. Basta ako is ganahan wa jud ko mutabang. Bisag nara ko sluyo. So kana lang
Mag-start ka sa small and God mubutang nimo. Ask God, you have the spiritual gifts. Diya sa Ginoo. Amen? So, muna siya ang point 3. Si Paul, nagpadayon og greetings and instructions sa surrounding church. Og atong makita din ang number 1 niya is greetings to the believers in the surrounding church. Mani ang A din Verse 15, greet the brethren who are in Laodicea. So, actually, kung tanawin ninyo mo kaning passage, 3 times gibalik-balik ang name nga Laodicea. Muni na-struck ko ani. And 3 times gibalik-balik ang word nga read. So, muna siya timani, when you read the Bible, tanawag yun ang balik-balik nga word. So, muna nga din So, after greetings, sa iyang gikan sa iyang mga co-workers, sa iyang mga katrabaho, sa pagpangalagas Ginoo, now Paul gives instruction to the recipient of the Colossian church. Muna siyang you diha is referred to Colossian church. Muna yang pronoun diha. So, he greet the surrounding church in a day. So, anong niingon man si Paul greet? So, because we need to understand si Paul, wala ka atos Colossians. They hear only the name of Paul. Amen? Nga si Epapras may nagpastor, ngayon na kanon si Paul. So, even ngingig kini si Paul, watakibag, yun sa ni pagsulti ni Epapras, gabi kini siya ka man of God, gabi ka passionate. Ya, sila sa ganahan kumumit anang ni Paul. So, maybe, mawasa niya ang Paul, ganahan siya, nga ipag-greet siya, nga gikan niya. Para madasig po ang mga surrounding church dito sa Laodicea. Ngala, giilhan din ni Pablo. Di ba? Natay nga na nga kwan. So, mo ni command si Pablo. Nga ninyo siya greet. The word greet is actually is a command. It's an imperative in a Greek form. Which is welcome, embrace. Either kanang mumit ka or mo separate. Kabantay ka na to kung mumita, mo embrace o mo handshake. Kung mo separate said, mo embrace, mo handshake, pabubiya na. So, mo ni siyang greet. Actually, mo gini ang lifestyle sa mga magtutuo. Managad ta. Makig-abi-abi ta sa atong isig ka magtutuo. Di kay mulihay ta. Kanang mulihay ta, utangan ta na. So, ano siya nga, si Paul, nagpakita lang yun, nang greet siya, nagpakita siya sa gugma isip amahan. Kasi siya may amahan sa mga Gentiles, sa mga magtutuo. Because he is the apostle of the Gentiles in a spiritual manner. So, mana nga si Paul is iyang ganahan siya i-impart, muna ni siya ganahan siya mo impart og spiritual nga gifts diha sa mga simbahan pangapalibot sa Colossians. Kung ato nang basahon sa Colossians 2 and 1:2, muna yung struggle, ganahan sa mo visit sa diha sa Colossians ug sa Laodicea. And these greetings is gina siya greet to the brethren. Actually, brothers or sisters ni sa Greek, di lang kay laki. Brothers and sisters ni brethren. This is a normal way of calling nga sa mata magtuto is bro, sis, di ba? Nga because we have a mutual care from God. Muna siya nga usa kabutang muna na affection. And then nasa person nga gisulti from Nympha who is in this house church, in her church. So si Nympha or Nympha sa Cebuano, Nympha is makita to is a woman. Her. So tanawon mo sa New King James, his. Actually, was like ibawon si gender ani. From more on, sa NASB is her, sa ESV, her, sa New King James, his. So, because ang New King James, nagingon sila nga, ang prominent nga leader manggod sa una is men. So, mo ni siya, mababayag, maglalaki, importante, nahimo siyang co-worker ni Paul. Amen? So, muna si Budati, gigimit niya si Nympha in his local church. Sa una, ang simbahan sa una, wala pa ning building, di pa uso, nasa house church. Kaya sa una sa persecution. Wasa sila ka-afford. So, katong mo offer og house church, grabe na nga sacrifice. Kaya nga naman, ang sa unang communion, kaon biya. At ang communion, every first Sunday, everyday meeting, nag-kaon. So, man si Nympha nga, pasig dako kuno yung balay, based sa akong kuwan, is his willing. Ug daghan sa mga, makita na to si Priscilla and Aquila, Romans 16:5, diya po nag-house church sa Rome. Si Lydia, Acts 16:4. Si Philemon, maning Philemon to, atong makita ni si Gaius, Romans 16:22. So, uso ang house church. Ang building, dili pa uso. Sa una. So, karon lang, nga makita na to nga, ang mga magtotoo,
assembly sa balay. So, that is why, makita to, one of the things nga sinilpa, gisulti ni, because he is a co-worker of Paul for the mission of the gospel. Mo lang yun na. Mo nang gi-emphasize din nga gisulti ang pangan. Kaya nga naman, kana lang nga nagpa-sud ka, nga pwede ka dakpon sa Roman soldier, at ginadili to. Especially, tabo na ako sa China until now. Because ang thinking ni Nimpa, di siya mo matter sa iyang kahimtang. Di siya mo matter kung saan may tabo. Di siya matter sa iyang mga galastuon. Basta, I am using for the advancement of the kingdom of God. I hope maos na itong thinking. Kung nga na natin kigdaghan tang mahimo, may tungod sa gingarian sa Ginoo. Amen? So, muna nga even today, daghan sa mga church na mag-start kayo sa house, mga balay-balay, dinhi prani nag-start yung rooftop nga nahimong church. So, mana nga based sa story daw nagsugod ang mga building mga 3rd or 5th century na. Tungod daghan ng mga tao. Yeah, nanay freedom po ang mga Christian. So, mo nang diyan nag-start. So, on verse 16, ningon si Paul na siya, when this letter is read among you. So, the word read is, it means read aloud. Kusga pagbasa. So, it's a command also nga command ini nga kung kaning nga suwat is imong basahon sa matag simbahan nanyo diha. So ang makita nimo ang instruction na niya ang Colossians. So naktas Paul, mao na akong co-workers. So kamo believers mo, co-workers man ta mo, so basaha sa ni sa ubang simbahan. Amen? So mao ni nga si Paul ni mando siya. Kaya ang concern ni Paul is the word of God. The concern of gathering sa matag simbahan dapat ang center scripture. Dili ang mga kanang kataw-kataw or salida. Diha mahimong simbahan because Bible atong gigamit. Na ubang simbahan di na mo gamit Bible, di na simbahan. Secular na. Amen? We need to read the Bible. So mo ang concern ni Paul, which is ang may maghatag og tag strong conviction sa matag simbahan, which is ang pulong sa Ginoo. Dili ra ka mo quote ra ka diha unsa nga mga klase nga mga values or kanang motivation nga mga word outside from the Bible. Kaya ang kinahanglan sa tao si Kristo. Dili health, wealth. Dili kanang batasan kay mo follow to na. Amen? Dili para unsa nga madato ka, dili para unsa pa masinso ka, kinahanglan sa tao si Kristo. So mo ni ang concern ni Paul nga dapat ang center sa fellowship is the word of God. Ya mo ni ang ningon gay si Paul sa 1 Thessalonians 5:27 nga iyang gimanduan pod nga dapat nga inyo yung iyang gingnan, I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. So, mo na ang driving home ni Paul. Kibaw siya kay gikan sa Ginoo ang iyang pinadayag. And we need to understand, nga na ipabasa, wa ba'y individual nga letter ang matag tao kaniadto usarabiya. So, dapat basahon o kusog. Wa man di mas labinagsa nga kuan. So, which is kita, binagsa na nga nanas Bible. Mo nilang ipabasa ang Paul. Amen? Kanang gibasa na ito nga Colossians. So, even si Paul, ni give instruction ni Timothy nga kinanglan iyang kaugalingon, i-devote himself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Kamanday mo, unsa purpose sa Bible? To exhortation and teaching, which is the doctrine, which is the whole counsel of God. O pagdasig. Ganang pagdasig because napukan ta sa sala, napukan ta sa kalisod, sa kalibutan because we're living in the fallen world. Nga nanay gining kalisdanan tanan, sama ni natong new normal. So mo nang kinahanglan gyud ang word of God basahon for me, devote yourself in a public reading. We need to understand. One of the things nga ang writing ni Paul is and the other apostle is the only inspired writing. So sila gyud nga mo ni ang Bible karon. That is why we need to hear the word of God sa matag simbahan. Kung ang ayaw gyud i-neglect. That's why we need to bring our Bible. We need to bring our Bible when we come together. We need to read the Bible. Kaya unsa may kalahian natos uban
nga magtap mo adto ra way gibitbit. Unsa may identity na to? So, og ningon si Paul, have it also read in the church of Laodiceans. So, gibalik na po niya, have it also read. It's a read aloud in a public places. That is why it should be the concern of every believers that we should read scripture in public places. Kadaghanan na to, mauwaw ta. Mabasag Bible sa public. Even kayo mo bit-bit sa itong Bible. I know, I've been there. Struggle na ako sa una. Nag-work pa ko. But our concern is that it's not their concern. My concern is to glorify God. I want to know Him. And kung di ta mo basa sa Bible, how can you read publicly? You cannot be bold kung di ta mo basa sa Bible. Di ka makabaton o kaiso kung di kita mo basa sa Bible. Manang, we need to read publicly. We need to show that in spite sa wickedness, naagyapon Christian nga mo basa sa Bible. So I hope di lang tayo nga pa-show po, kay kadaghanan sa mudag Bible, mangilad na lang po. Mga ikwarta. So, tingnan lang daan. Basahan di kag Bible, di ko mga ikwarta. Wa kay subri ito no limo. So, mo lang kinanglan we need to read. Mo nang mo share to sa our life is a Bible already as a Christian. Because people does not read the Bible, our action and our speech dapat is tawagan ni na subay sa pulong sa Ginoo. Mana we are the walking Bible if we are born again Christian. So, and then for your part, read my letter that is coming from Laodicea. So there's a letter. Kawa din hi. Kung saan nga letter, ingon uban is Ephesians kuno ni or Philemon. Kasi Tychicus may gada. But Laodicea, but kadaghanan sa ingon nga mga scholar, na lost gini nga letter sama sa Corinthians. Nasay na lost nga suwat ni Paul. But mo ni siya, magununa sila nga unsa to nga letter. No, kung ang Ginoo is gamhanan, iyan ang giprotect ang unsa gi-inspired letter nga iyang pasuwat. Amen? So di na ta mangita kung unsay wa, kundi mabisi ta unsa to pag-apply ang naa. Amen? Mo na natong equip sa tong mind. Nga na naman dinhi, kung say na dinhi, mo na natong ikuan nga atong i-apply, atong i-follow. Di na ta mangita unsa to nga letter nga wa actually kay ninigawas mo na siya nga letter sa Laodicea, which is pseudonomy. Nga hinimo ra, which is gikuha ang Galatians ug Philippians gisagol. Man akong nabasahan sa commentary. But what most is, malang gini, nga nanatay letter, kanilang Colossians, enough na ni. Amen? Nga ato nang i-apply sa atong kinabuhi, atong sundon. So, sama sa kong ingnon, Laodicea is 3 times nga gibalik-balik. Dini. So, ngon sa mang prominent nga nung sikat man kaning Laodicea. Atong basahon Laodicea sa Easton Bible Dictionary. Ang city of Laodicea, the city of this name mentioned in scripture lay on the confines of Pergia and Lydia, about 40 miles east of Ephesus. So doon wali sa Ephesus, that is why si Epapras dito na born again ni Paul sa pagwali sa Ephesus og nag-start po siya simbahan. So, on the banks of the Lycus, it was originally called Diospolis and then Roas, but afterwards Laodicea. Listen to this, from Laodice, the wife of Antiochus II, king of Syria, who rebuilt it. So, Antiochus II, it was one of the most important and flourishing cities of Asia Minor. That is why, si Paul, kita siya nga kaning flourish kini nga syudad. Grabe kayo sa tanan ka-boom. Grabe kayo ka, tawag gani? Kana ekonomiya lang ba kanang ni flourish ni boom gyud ba? So mo nang ang target ni Paul, mo nang ganahan siya magto sa Rome, kay Rome is center diya sa panahon. So iya jud ipabasa kaning Laodicea. Kay Ephesians, which is boom sa kay ekonomiya, center po sa Asia, and Laodicea. Amazing kani. So, at a very early period, it became one of the chief seats of Christianity. So, sikat kini sa Christianity ang Colossian. But now, it's deserted place called Turkish Hisar or Old Castle.
Muslim country ni. Wala na ni siya. And we need to understand, the other word nga nigawas ang name Laodicea is Revelation 3, which is gitagag warning ni Jesus Christ. Gitawag yung lukewarm. This like cold or hot. Yeah, si Jesus Christ na nasgawas. Revelation 3:20. Tungod silang pagkadato, tungod silang wala na sila enthusiasm to serve God. Nakontinto na silang pagkakristohanon. Morning Laodicea, lukewarm, useless na nga mga Kristohanon. Pag-abot sa Revelation, only 30 years ka nangagap. Manang careful kay ta sa itong walk as a believer. If we do not engage in the work of God, we will be useless and will be lukewarm. Ibutang sa Revelation, ingos Jesus Christ, ibomit tika, kawa kay gamit nga tubig. Isuka tika. So, mo ni siya nga sa ka-record sa Laodicea. That is why, as believer, we need to engage as a co-worker of Christ. Kaya kung di ta mo engage, mahimutang useless, mo ni siya may tabo, isuka taog si Kristo. Diba mo sa church, sa Revelation, si Kristo na nasgawas. Wala na suod simbahan. Kaya nanuktok na si Kristo. Mo na may tabo sa, that is why we need to engage. We need to enthusiast to serve God and to involve in the work of Christ. So, because, mo ni siya, I know churches, kadaghanan is, makita mo si Paul, ipabasa yun ang letter. Ipabasa yun ang letter. Read aloud. A lot of churches today, mag-start ilang service is salida. Even Lord of the Rings. Even Avatar. Yan, mauna nila yan. I-discuss din nila kung saan mga kuhan. Or even values. Di na sila mo gamit Bible. Or even health and wealth. Kung saan nga nindot ka, gwapa ka, kanang gwapo ka, kanang lagsik ka, healthy ka, or madato ka. Mo na ubang simbahan na giwali. Di na sila mo gamit og Bible. Di na sila mo basa og scripture. Mo na timan ina kung makasud mo na ay namugbalik ka na. Dapat read the Bible. Yan nasa uban mo read og Bible pero ang content wala sa Bible. Opinion na. Based na sa secular nga teaching. Mo na importante kay mo read gyud ang Bible so that we will makakibaw tawag makailat nga sayop na ang pagtulunan. Ang idea ra verse, pero ang content, ang principle wa sa Bible. That is why makita nimo nag-expository ko preaching from Colossians chapter 1 until Colossians 4. So that we will see the beauty of the letter of Paul. And makita nato nga ang mga co-workers na di siya mga kaabag in the advancement of the kingdom of God. Amen? That is why ang pag-greetings our fellow brethren is important. Because, mana kung sabi sa'yo ng greetings? Mangusta. Mangusta is important na natin isip pagtotoo. Kaya nga naman, nagpakita na nga nibati kanila. Na yung sa ka-pastor or sa ka-backslider nga ni-share na ko, nga tungod lang sa usa ka pastor sigig pangumusta, sigig kaning text niya o pangumusta o encourage niya. Usa ka gabi nga ni hamtong siya manahuna, nga ningon siya nga wa may lain ni bati nako nga tao. Kani man siya nga di akong kita ko sa pamilya Christian to wa magikog giagak. So kana lagi kanang pangumusta dako kay na nga impact sa usa ka tawo. Basta faithful lang ta. Amen? So, mo nang angay yun itong ngitawon, especially sa mga tao nga wala mo simba din eh. Ayaw, interpret. As long nga was lang, oy, ay nako kumusta ha, ay nako kuan, di na akong balik. Ang kapan kita mo interpret, man ang mahadlok ta. No, continue because that's the work mo na itong gipakita nga gugma diya sa usa ka kalag, diya sa Ginoo. Amen? So, naiuban sa kumustahon sa pastor, mahadlok na. Mahasol na, kuyawan na. Yay, kumusta na ko? Di ba? Ang uban sa muka no hasulan. Sama ni Pablo, nga iya lang ipakita yung paternal love, which is ang gugma sa usa ka amahan. So, kana sad atong basa ato sangkuan. Mo na as a co-workers, kinahanglan sad mangumusta sad ta sa uban magtuto. So, how are we in reading our Bible? Kaya kung di ta mo basa sa itong Bible,
di sa takabasa publicly. Amen? Kaya in the Word of God, wag yung makahatag og kadasig, nga di ta mauwaw, kung musangyaw sa pulong sa Ginoo. So ikaduha, after Paul's greeting to the churches of Laodicea, now Paul, amazing before siyang signature, na siya gihisgot nga usa ka tawo. I want you to listen, tani. Muna siya, gikumanduan niya. Point number 2 is, command for Archippus to complete his ministry. So, what's yung signature? Iya sang giagi sa niyag usa ka tao. So, say to Archippus, verse 17, take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it. So, the question is, who is Archippus? Actually, makita niyo sa Philemon 1:2. Kani siya. Ang meaning niya nga Archippus is master of the horse. Mo niyang meaning. So kung compare nimo ang Colossians 4:17 and Philemon 2, which is usa ka chapter man na or 1:2, pakita to ang impression kinsa si Archippus. Actually family siya ni Philemon. Either anak siya. Kay nasa di gisulti iyang mama. Kung imong basahon, an Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and the church in your house. Pero ang verse 1 na ni, i-address ni Philemon. So, dagan sa mga scholar, niingon sila nga family ni sila. Anak ni nila si Archippus, ni Philemon o Apphia. So, possibly, nga si Archippus is Philemon's son, o mo'y nagpastor sa iyang house church. Or possible pa, si Archippus mo na'y gibinla ni Epaphras sa Colossians. Mo na nga usa sa mga butang nga possible kay wa man siya ilaing gihatag nga description dinhi. So mo na siya nga gihisgot man ni si Archippus, nigawas yang ngan sa Colossians, Philemon man nya usar man ni. Actually, personal naman tong kang Philemon. So si Archippus is described by Paul nga our fellow soldier in Philemon 1:2. So which suggests nga si Archippus, possible, he is a soldier. Yang soldier is not willing to give up. He's willing to suffer. Amen? He wants to go to hardship, to suffer hardship. So, mo ni ang kadaganan soldier sa panahon ni Pablo. O kadaganan sa mga soldier sa panahon ni Pablo, kibaw mo, actively engage in the work of God. Mo nang nayabo ang Roman. Makita nimo ang Roman is a powerful nation nga nakangker, hapit na kangker kalibutan, ang nakapapildi lang Christianity. Kaya naman, may kadaganan soldier na born again man. Di na makigbatok, kaya nga naman, kaya ang gibuhat, abusive naman, is for their own, kanang hakog naman, kang Caesar. So muna siya ang church history. So most sa soldiers nangalagad diha sa gingarian sa Ginoo. And that is why si Paul, yan yung gamit nga metaphor sa 2 Timothy 2:3. Nga ningon si Paul, nga Christian disciple with the metaphor of a soldier. In 2 Timothy 2:3, kung basahon, ningon si Paul, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. In verse 4, now soldier gets entangled in civilian pursuit. No soldier gets entangled in civilian pursuit since he is aimed to please the one who enlisted him. Amen? So makita nimo nga as a soldier, wag yun ay laing kanang desire to please his commander. Mausa ni sa isip magtutuo ni Kristo. As a co-worker, di ta mo intanggol sa mga civilian nga mga kadasig or mga duwa, especially nga magsige kag agak sa tao nga di gana Ginoo. Careful gyud ta anang mga tawhana. Kanang members tong family labi na kang way dili nimo kuan is kundis ka gana Ginoo. Ayog agak invest time to those people nga gana Ginoo. And pray for them. Wait nga until nga ganahan sila. Di ta mo intanggol na lang mga civilian pursuit nga way kalabutan sig nga. Careful kita kay gidugayan mo nga nakita ni mada. Dali makistanan madunot ang daghang kamatis kun ay usa ka bukok ay dubok. Kita may ma-influence. So Archippus was nagministering siya sa Colossae. Matong ingon possible absent ng papras maning siya. Say to Archippus. What do you mean by say? Exhort niya si Archippus. Iyang gidasig. Or iyang gidasig, say, isa command nga unsa man siya nga ang kani nga command is always imperative.
Ngayon kag aorist tense sa Greek is effectual action, successful action. Kana nga siya. So to be carried without delay, even implying a sense of urgency. Kani nga word nga say. And then, mo din yun, ang another command. Say to Archippus, take heed is a present imperative. To the ministry which you have received in the Lord. So, the word that take heed is, it means voluntarily observation. Mo-volunteer ka nga mo-observe. It means to look at, to see, behold. Mana siya ang take heed. Diba? Magbantay. Or sa New Testament, is nagdala ni nga meaning is becoming aware of or taking notice of something. So, lakta ba kasulti is, magbantay ka kanunay. Take heed of the ministry. Amen? So, mana siya nga, it's a present imperative. It means a call for this to be one's habitual practice, which in turn necessitates continual dependence on the Holy Spirit. So, kung as a co-worker, magbantay gud ta sa atong pag-serve sa Ginoo. Di ta magdinanghag. Daghan kay mga lagad galutaw. Daghang mga lagad dili ma-accomplish because galutaw, di magbantay. Daghang mga lagad is neglect ang bulaton sa Ginoo kaysa iyang i-advance ang kalibutanon o iyang personal nga Panginoon. So that is why si Paul iya yung gi-exhort, take heed nga si Paul sa mga nga usa ka commanding officer diyan ni Archippus. Laktod pagasulti, Archippus, continually keep your eyes keep your eyes open, stay aware, be discerning, understand your ministry. Si Archippus as a pastor, nganong kinahanglan man siya? Because in Acts 20:28, ningon si Paul sa mga Colossians, sa Ephesians nga elder, pay careful attention to yourself and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer to care for the church of God, which He obtained with His own blood. So, iyan ang tulubagon. As a pastor, siya mo give account na sa Ginoo, kundi siya magbantay permi siyang kaugalingon. Kaya sa pastor, daghang temptation, daghang attack nga mahitabo. Sama ani karon nga atong tanahon nga sa ministry. The word ministry is service. The Greek word diakonia, which is daghan nga meaning. But akong giwan is service. Just like a bond slave. Nga wa kay katungod nga mudi or kanang mo complain o mo grumble sa imong kalisdanan. Isip nga ulipon. So, mo na siya nga, ningon siya, take heed ang imong pag-serve sa Ginoo. Kung ato ang heart and mind is kanunay ma-entertain sa kalibutan o sa atong flesh, di kita kabantay sa pag-serve Ginoo. Mo nang makalimtan na lang. Mo nang di kita mo go excel in serving God. Because our mind and heart is naka-entertain manggod kanunay sa flesh. Mo nang magbantay ta. Kaya the more tagamiton sa Ginoo, the more ang yawa o ang temptation o imong flesh mo resist until one day nga mamature ka, nga makapasabot ang nanakay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So why Archippus need to take heed continually? Ngano ningon man si Paul, take heed to the ministry because you have received in the Lord. That ministry, that service is you have received in the Lord. Makita na mo receive diya is a past tense. It's a aorist indicative, which is nahitabo ni nimo as a believer, nahitabo ni statement of fact. Nga tinudanay ni nga mahitabo nimo as a believer. Amen? In which, kanang ministry, kanang service, Archippus is a gift from God. Just like a message of the gospel. We receive as a gift of God. Mao ni siya. When we compare the gospel ug ang pag-serve sa Ginoo, dapat ingana atong pagtatang. The same with the gospel. It's a gift of God. Ang atong pag-serve sa Ginoo, it's a gift of God. Kabantay mo nagbalik-balik na kuani. We don't deserve. In serving God and serving Christ, it's a privilege. It's a gift. Then make it around. Di ba, kung makonta sa gospel, it means di ta ngayon nga giluwas tas Ginoo. Di ta ngayon nga sa tanang tao kita'y gipili. Mausa na siya
sa kanang ministry nga gi-entrust sa Ginoo to, di ta ngayan. Kaya nga naman, kisay ni buhatan na, in the Lord, which is Christ died for our sins, not only to bring us in heaven, but He wants us to serve Him in this earth until nga mubalik siya. Mo nang nakadagana na to, wag itay kalipay diya sa Ginoo because wag itay desire to serve Christ. That's part sa atong pagkakristohanon. That's the gospel. No wonder mo bitaw nang kung ganustos Ginoo nga ganahan ta malangit. Nigdawat ato na langit tapat yun na ta. Kung gipabilin pa ta kay ganahan sa Ginoo nga matilawan na to ang kalipay, ang suffering. Matilawan na to ang hardship. Matilawan na to ang persecution nga in spite sa nagian, nagpadayon si Kristo sa atong kaluwasan. Wa siya mundang ug gikalipay na niya kay niobey siya siyang amahan. Ug ikaw ako para maluwas. So mo ni siya nga we need to understand the service nga atong gi-entrust sa Ginoo is the same as the message of the gospel. We do not take it lightly. We should embrace it sama sa gospel. So why nganong gi-encourage man ni Paul si Archippus? Maybe because na-discourage siya sa mga false teacher na surround niya sa Colossian. Nga mong gi-encourage niya. Daghang mga false teaching and invade sa church and create problem. One ang greatest concern sa pastor. It's not sin. Concern na kanag yung false teaching. Kaya once nga malakin mong lisod na kaya na ma-framework in mong mind. Mana makita nimo asa man manuyo si Paul. Pag tanaw sa Galatians, nanuyo siya, wala sa silang sala pagayo. Nangasaba si Paul kay naminaw sila sa false teaching. Ang mando dia sa kung makasala sila, encourage, build up. O sa Galatians nga naminaw sila laing gospel. Makita nimo ang tone of voice ni Paul diha sa Galatians. So mo ni siya nga strong man ang magbantay gud nga mo ni nga concern ni Archippus kay dasig siya. But we do not know man kung unsa man gyud iyang concern, iyang struggle. But we know as a pastor sa local churches face many problems and carry many burdens, and they often need a word of encouragement. Mano sa kabutang gyud. Mano sa ko pastor nga nagstorya mi nga nagsihanay mi. Then nagpa-pray ko. Patulan naka-struck nako. Yes, Lord, di man kami may nagbutang sa mong kagalingon, ikaw may nagtawag. So katoy naka-struck nako nga bitaw no. We always complain, we always grumble, it is God man nagbutang nato. Jesus Christ kay wagay mo complain o grumble para luwas ta. So why we complain and grumble? Because we focus on ourselves, not we focus on Christ. We focus on the problem. We focus on the position. Do not focus on the things diha kang Kristo. So quote, Paul reminded Archippus that his ministry was a gift from God and that he was a steward of God who would one day have to give an account of his work. Since the Lord gave him his ministry, the Lord could also help him carry it out in the right way. Ministry is not something we do for God. It is something God does in and through us. The New Testament introduces a radical new attitude toward ministry. That is why diaconia, which is ministry, is not the activity of a lesser to a greater, but is the lifestyle of a follower of the Lord Jesus Christ. Muna ang pag-serve na to sa Ginoo, dili kay ay nakos ubos, nakos siya kay nasa tubangan. No, kundi mo na ang kinayahan sa follower of Jesus Christ. Amen? Mo na bisag maglimpyo pa ta siya, asa pa ta, dapat ato is natay enjoy kanang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na nga we need to understand each one of us we have natay ministry nga gintrust sa Ginoo. And sick of it. Sad asa pa ka. Nice service sa inyong balay, sa imong office, sa imong eskwelahan. Nay ministry as a believer natay gift nga mo serve gyapon padayon serve just Ginoo. And mo niyang last niya that you may fulfill it. Archippus, say to Archippus, take heed
of the ministry that you receive in the Lord, that you may fulfill it. So, mo ni ang reason. Mo ni ang result. So, the word fulfill or complete in other translation, it makes full, to fill to the brim, or to cause to abound. So, in this verse, makita ito means to fulfill the duties and demands that had been entrusted to him. Or to complete the duties and demand nga gisalig diha kaniya. Or to carry them out nga iya yung lakwon. To perform them fully, to accomplish them. Mao na siya ang pasabot dinhi nga fulfill. So, mo na siya nga, kung natay gi-entrust sa Ginoo, dapat ato nang lakwon. Ato nang i-accomplish. Amen? Ato nang ipadayon, even though ang demand, kadaganan to sa puton ta. Ako sa una, sa puton ko, labi na dagang, napay pamilya na ikuan. Paggrasya sa Ginoo, nakasabot ko. Iba mo si technique, acceptance. Di mo taganahan nga, kanang daghan ang pressure ba? Which is diya ato makita ang pagsalig na to sa Ginoo. Amen? Actually, kita pa man yung naghimog pressure. Wa man yung pressure. Tapulan lang yung tamubuhat. Di tamubuhat. Ganahan itong pamaagi. His way man. Amen? So, quote from Warren Wiersbe, the word fulfill carries with it the idea that God has definite purposes for His servant to accomplish. He works in us and through us to complete those good works that He has prepared for us. Ephesians 2:10. Of course, fulfill also parallels the theme of Colossians, the fullness of Jesus Christ available to each believer. We are able to fulfill our ministry because we have been filled full through Jesus Christ. Amen? We are able to fulfill the ministry because we are filled full through Jesus Christ. That is why it is Christ among yapon na mo accomplish man good. As basta kita mo surrender ta. So mo ni siya, what an encouragement for Archippus. Most ni siya, what an encouragement for us today. That it is Christ who fulfill in our ministry. Amen? It's not us, it's Christ who accomplish. Ang ato lagi, one step at time nga obedience day by day. So maganda ito ang purpose result statement. What is the purpose din? Take heed because you receive in the Lord. And the result statement, you fulfill, that you may fulfill. That you will complete it. Amen? So mo ni siya, mo ning mo result gini as a believer. Mo ning mahitabo. That is when every believer ang Ginoo nag-entrustan ta og service diya kaniya. And we need to understand God will not give in us that cannot accomplish because it is God who gives and accomplish. Amen? That's the greatest news. Mo ang command ni Pablo, even though pastoral ni, it also a command for us as a believer. We have a ministry to fulfill. We have a service to fulfill. Even, man siya nga, even lang nga, di kinahanglan sa tubangan. Pwede mo participate, pangutana lang mo, dagang kayo mulaton sa church. Even mo, limpyo lang mo, matagsabado, mo nila mo, matagsabado. Or manghatag baron mo trucks, mubarog mo jag 1 hour. There's a lot of works that we need to do. Kung busy kay ka, iampo me. Iampo ang mga workers. Kung wakay time. Kung gipanalanginan ka sa Ginoo, pag-praise Ginoo, or unsay panghatag nga resources para ang advancements sa gingarian sa Ginoo magpadayon. Because dini na to makita sa dini kang Paul. So, we need to understand the parable of the talents. Makita mo, there are 3 person gitagaan og talent. Each according, mingon diha, each according to his own ability. 5, 2, ug 1. Ya ang katong pag yung 1, mo iwa mamunga. O sige mo niya, gihid niya. Kanang hid, pagkatiapulan na bagyod na. Kanang mahadlok ta, permi, mahadlok ta, hindi ko kayo mahadlok ko. Kung nalaki na yung mind, mahadlok, ma-fail ka, at tuloy, pagkatapulan na lang yun, excuses na lang na nato. God is a second chance. Makita ito sa story ni Mark. Yung anong yung anak magatong kuan, yapon, gracious man Ginoo. Learn lang yun. So makita ito din ang parable of the talent, iyang gihid ang money.
And we need to understand verse 19. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. Manay danger. Kaya nga naman, mo settle good ang Ginoo. So, need to understand, God, muhatag na itong service, mo enable gina. So, what ministry has your Lord assigned to you? Beloved, will you be a faithful steward? And here, well done, good and faithful slave. Makita mo, lain sila bunga. Pero ang point with Jesus Christ, well done and faithful slave. Wala siya, well done and faithful pastor. Slave batang tanan. Amen? So, muna din nga, don't procrastinate in fulfilling your ministry. What is procrastinate? Kanang unya-unya. Kanang pagkatapulan. Don't procrastinate in fulfilling your ministry in His power and for His glory. There are many works that men to do pleasure to impress others. Diba? Dagang kay many works to impress others, but supernatural ministry is in Christ. Milagro gina. Supernatural ministry is Christ in you. His Spirit enabling the work and the Father receiving all the glory. Matthew 5:16. How wonderful would it be to be able to say, and they were glorifying God because of me. Galatians 1:24. Itong ingon ni Paul. Nga nahadlok man niya, pagkibaw lang, nga naborn again siya, they glorify God because of me. Kaya nabugar ganun siya. We need to understand, we are standing on the edge of eternity. The King will soon return to reward His faithful stewards and servants. Redeem the time. Manang Colossians 4:6 or 4:5. Store up for yourselves treasure in heaven. Si Pablo encouraged niya si Archippus to take heed the ministry that you receive in the Lord and fulfill it. Remember, it is from the Lord. Dili na basta bista nga gihatag. Amen? Gikan sa Ginoo. Amen? Mo ni siya gikan sa Ginoo. We need to understand, there are many ways for us to leave our work unfinished. Dagang kita pamagi nga atong biyaan la ba? Itong mga bulaton nga di mahuman. Dali ba kita ma-sidetrack sa mga butang? Even dali ba kita ma-exhausted? Pag muundang dayon. Masuko ta, musurrender dayon ta, o unsa man. Ato ding nun, ay lahanan ng trabaho. Di ba? We should see to it that we finish God's assignments, completing the work we have received. Kumusta man ang ministry nga gisalig sa Ginoo diha kanimo? Do you do it faithfully? Do you take it? Mabalantayon ba ta? Imuha ba nang gitratatar as you receive from the Lord na may sama sa gospel? That is why we should take heed the ministry that the Lord, because we receive it in the Lord and fulfill it because it is the gift from God to us. Amen? So that is why si Paul, before nisuwatin siya, in my own hands, I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my imprisonment, grace with you. Muna ang usually Paul. Si Paul, nasa secretary. Makita na nimo sa 1 Corinthians 16, Galatians 6, 2 Thessalonians 3 o Philemon 9 na siya'y secretary. Pero sa last letter niya, iya ginang suwatan nga iyahan ng suwat. Amen? O kanilang remember my imprisonment. O anong ningom sa remember my imprisonment? Because iyang gidasi nga napriso siya because of the Gentiles. Preaching the gospel to the Gentiles. And remember my chain or my bond, it means sinunduman sila nga iyampo unta siya permi nila. And most of all, actually, can you remember my imprisonment? Nagpinumdumi nga, hinumdumin taon ko sa inyong financial support. So we need to understand si Paul nag-abang sa prisuhan. Siya sa'y magpakaon. Di presang priso karon ang gobyerno pakaon. Siya mismo, siya pa'y magpakaon siya kalun. Ug napas sila yung mga kauban. As you said, kung basahon yung 1 Corinthians, si Paul naghimong tent maker. Itabaho sa siya para di siya mangayo sa simbahan sa Corinthians. Kaya nga naman, abi palang baligya ang gospel. So kani siya is members, we need to understand, as a worker of God, needs that financial. Kaya mukaon mamasad na, first pa ni mo rent man ta.
sa building. So mo ni gingon si Paul, nag-rent man si Paul siyang prisuhan. So mo ni siya remember ni call siya nga financial help na supplyan sa ta siya. Kay flourish ba kining Colossian. Amen? So that is the gospel. It is worth dying for. We look at na to ang mga co-workers. That is why we need to understand. We need to occupy our mind of the things of God. We need to occupy our mind sa mga gipanggamit sa Ginoo. As believer, we are co-workers of Christ. As Jesus said sa John 4, gihagda siya sa mga disciple nga, Rabbi, eat. And he said, my food is the will of my Father who is in heaven. Amen? Manday mo, ang concern ni Jesus Christ is to complete or to finish ang kapubuton sa Amahan. Yang goal is intended is to reaching the intended goal and finishing His work. I hope mo sa nata ang goal sa nato. Nag-entrust as a co-worker of Christ, gintrustan tag ministry sa Ginoo. And this is why greetings from Paul co-workers, Paul faithful companion, identities of Jewish co-workers, identities of Gentiles co-workers, and greetings to the surrounding church of Laodicea. And command of Archippus to complete his ministry. So, then dear disciple, go and do likewise, fulfilling whatever ministry the Father has given you to do, that by it He might be greatly glorified. That is why Paul said, I do not consider my life of any account as a dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Amen? Natanawin mo si Paul na grace be with you. Because in 1 Corinthians 15:10, I am of I am because of the grace of God. So everything nga itong nahimo sa pagpangalagad sa Ginoo, grasya ron na sa Ginoo. Dili natong kusog. All we need to do is to ask the grace of God. Amen? So I hope we understand the message of the Colossians. Na nata. Number one, we are complete in Christ. Kung complete nata ni Kristo, di na tamunon na sa itong kaluwasan at itong naon sa itong pagpangalagad ni Kristo. Amen? I hope ma-equip tani and encourage you to engage and ask and tulak or kinsa na mo kung unsay mong ganahan mga ma-participate ka sa work of the kingdom of God. So I want you to close your eyes and bow down your head. This is a Communion Sunday. We celebrate our communion. And now, I hope all of you, kung na may relasyon ni Jesus Christ, makapartake na mo ani. Kung wala mo yung relasyon ni Jesus Christ, so panyudawat as Jesus Lord and Savior, ay mo partake. But invite ton ta mo. Accept Jesus Christ Lord and Savior. Surrender your life. I cannot do that on my own. It is between you and God. All you have to do is admit that you're a sinner, that you cannot save yourself, and through faith in Christ, maluwas wagid mo. And pray on your own chair. Kung ganahan ka mo participate ani nga communion. O kung ni-pray na ka na deeply sa mong heart, maka-appeal na ka aning communion. Among lang itong Amahan, salamat Lord sa mensahe karon. Dalaygon ka Ginoo. Lord, himo Lord kaning nga mensahe ka mo na mong nadawat Lord, Lord makahatag tinik Lord kadasig ka na mo Lord, nga mo engage gyud mi Lord sa among pagpangalagad as a co-worker Ginoo man. Lord nga, we are fellow servant each other. Help us, Lord, to apply these things, Lord. Himo, Lord, nga imong Lord, pahinunduman sa kaning mensahe every day. That as in Christ alone, Lord, nga imong gintrasan sa imong ministry nga mo na-receive sama sa gospel, Lord. Himo, Lord, nga amo ning, Lord, madasigon mi, Lord, nga mo-obey mi, o mo-complete ani, pinagi sa imong gahom. Lord, I pray, Father, you bless your people and the people, Lord, nga mo partake ani nga elements, Lord. Himo, Lord, nga sacred ni nga mga butanga, Lord, nga mo pagaymoon. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's sing and get the elements.
to glory, to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living Corinthians 11. O ningon si Pablo, verse 23. Manindog ta, palihog. Pumasahon, verse 11, 23. Kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudian siya, mikuha og pan. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipa-pikas-pikas og mingon. Kini mao akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan nyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa matag paghandom kanako, kay sa matag kaon ninyo niini pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang paghaning. Atong daygong Ginoo Lord, salamat Ginoo Lord sa kaning paghinumdum nga mong pagahibuhaton Ginoo Lord, kaning biskwit mo imong lawas nga nadugmok dito sa cross, o kaning juice Lord nga nagsimbolo nga imong dugo nga niawas dito sa cross para sa mong mga sala Ginoo. Lord, kami salamat kami sa kaluwasan nga imong gihatag kanimo Lord, ug himoa Lord sa mong pagpartake kani Lord among handumon nga mong kinabuhi di na bilong namo kundi bilong na ni Kristo. Ug sa among paghandom Lord nga imong pagbalik kami magauban na diha kanimo. Salamat Ginoo, dalaygon ka. Ug himoa Lord nga sa mong pagpartake Lord among kanunay gununaon nga Lord nga kami himuha ng mga ulipon ug ikaw na tag-iya. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Let's partake the element. Bless Lord, papakan niyang Ginoo. Let's sing our last song.
pray for the tithes and offering. Lord, we thank you and praise you, Lord, for the tithes and offering that you give to your people, Lord. Help them, Lord, Lord, to give them faith and an act of worship, O God. And bless them mightily, O God, as they give back to you, Lord. And use these tithes, O God, for your honor, for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Sunday na po.